like, share, and subscribe. So, nung kausap ko si Commandant, sabi nga niya, natatakot sila na kung may mangyari man sa akin, excuse me, mamidya. So, dadalhin ako sa Baguio City, doon sa BGH na lang, para doon ako matreat. Sa totoo nga lang daw nag-ano daw sila nagpa-party sila at that time na birthday kasi ni Superintendent General Somel. They have to cut it short na nabalitaan nila na meron daw Kadete Enrique na nasaksak sa lake, fencing accident. Tapos tinanong ako ni Colonel Enrile kung sasabihan nila yung parents ko. Mas maganda daw sabihan nila. Ay ko, huwag nyo na sabihan. So, andar na kami. Punta na kami sa ospital, sa BGH. Ganun din, operating room ako. Mas maraming personnel ngayon, umaten. Nanonood lang sila, mga chismos kadete, na nasaksak. Tapos sabi ko, wala bang gagawin sa akin. Ngayon, yung attending nurse sabi, baka daw naiwan yung bakal dito. Sabi ko, hindi. Nandun sa academy, nandun sa Urado Hall. Walang naiwan na bakal dyan. Ang pumasok dyan, yung nabali. Sabi yung ganun. Pinipilit na iwan. Kaya kumuha siya ng props. Kumuha siya ng ganito na cotton bud, ng laki, parang chopsticks ba. Tapos, pinasok na ganyan. Sinyut, hanggang lumabas dito. Hanggang ganyan. Tapos noon, iginanong ganun. Hindi, sabi ko, masakit, sabi ko ganun. Gigil na gigil pa. Kasi pinahanap nila, pinipilit palabasin yung bakal ng espada. Sabi ko, wala nga. Sabi, wala nga, sir. Sabi ko sa inyo, wala . Tapos tumawag sila sa PMA. Pinahanap yung nabali. Nakita naman. Yung head doctor, sabi, mga 50s to 60s na. Sabi niya, you're one lucky son of a bitch. Sabi ko, sabi ko, yes sir. Why sir? Niya. Kasi daw sa tagal daw ng profession niya sa doktor, hindi siya makapaniwala na isang ugat, sa dami ng ugat dito. At saka nandiyan yung spinal column. Yung exit point sakto dun sa spine ko na isa daw walang na-puncture, wala daw nasugat, wala daw nag-break, wala daw na gas-gas man lang, etc. Kasi yung x-ray nakita, wala naman daw mga blood clot. So sabi niya, you must be favored by heaven. Malakas ka sa langit masyado kasi wala nangyari sa iyo . 1 in a million yung nangyari sa iyo. 1 in a billion. Yung sa Olympics na nasaksak sa fencing dito nga lang pumasok sa map, patay $1 million wound, hindi ako nasaktan. Di sabi ko, I prayed. I prayed. And it's a miracle. Yeah, of course it's a miracle, sabi ni Doc. So, but you cannot use your voice for 6 months time. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening to all viewers and our subscriber watching our video DIY KKB Informative. And we will continue the story, miraculous life of Captain General Clemente Enrique Jr., Scout Rangers from the US and also here in the Philippines. So, good day to all of us here in the Philippines from Mindanao, Visayas, and Luzon region. So, good day to all of you. So, from this part, this is the part 2 of his miraculous life concerning the fencing incidents happened to our Captain General, Pinoy survivor. So he will continue his story about the miraculous happened to him. So let's watch, sit back and relax. And I'm wearing sleeveless, so as you can see, I'm wearing sleeveless shirt. So sorry about that because it's getting hotter and hotter every day. So here in the Philippines, we're experiencing
45 degrees. It's too hot, guys. Too hot. It's too hot. That's why I learned a lot to wear my sleeveless t-shirt. So anyway, let's watch the continuation of his story, the miraculous story for this life and death situation, the fencing incident. So just watch this one. And before I continue, I'm asking and giving thanks to my viewers and also especially to my subscriber that continue support to our YouTube channel DIY KKB Informative, and also to our hero Captain General Clemente Enrique Jr. Scout Rangers. So let's continue, guys. Here it goes, the second part of his story. Go ahead, Captain General. Hello everyone. Ito na naman tayo. Saan tayo nagtapos nung una? Dun sa kausap ko si Commandant. Before I do that, before I continue, please like, share, and subscribe. Para masaya, no? Like, share, and subscribe. So, nung kausap ko si Commandant, sabi nga niya, natatakot sila na kung may mangyari man sa akin, excuse me, mamidya. So, dadalhin ako sa Baguio City, doon sa BGH na lang, para doon ako matreat. Sa totoo nga lang daw nag-ano daw sila nagpa-party sila that time, na birthday kasi ni Superintendent General Somel. They have to cut it short na nabalitaan nila na meron daw Kadete Enrique na nasaksak sa lake, fencing accident. Tapos tinanong ako ni Colonel Enrile kung sasabihan nila yung parents ko. Mas maganda daw sabihan nila. Ay ko, huwag nyo na sabihan. Kasi mag-worry lang yun eh. Hindi daw kasi nga critical ako, according to Colonel yan, might as well inform my parents. Ay ko, wag sir. So, sabi niya kay Cadet Alpabeto, samahan mo itong mista mo hanggang dun sa BGS, and then balik ka na lang. Issues ka na for duty next day. So, nandun kami sa makeshift na ambulance, Fiera yun eh. Tapos nandiyan sa tapat ko, yan, dyan sa where you are now, nandiyan yung nurse. Tapos nandito sa katabi ko, to my right, is Cadet Alpabeto. And then, nandun sa harapan yung driver, si Sarge. Tapos, nagtaka ako bakit hindi pa umaandar. Sabi ni Sarge, sir, nihintay lang yung trip ticket. Nahanap pa yung CDO, Camp Duty Officer, para mapapirmahan yung trip ticket. Kasi ginakontrol yung yung gamit ng mga sasakyan tsaka yung gasolina. So, ayun, hintay pa namin. So, nagsindi siya ng sigarilyo. Malamig kasi, sindi siya ng sigarilyo. Kita ko, ingit ako. Sabi ko kay Betong, huwag kang kamingay. Gigimik lang ako, makisakay ka lang. Ano yun? Di, basta, makisakay ka lang. Tapos sabi ko daw kay nurse, lumapit pa akong ganyan kay nurse. Nurse, di ba, yung mga nasa detro, sa Monte, bago sila masilya elektrika, meron silang huling kahilingan. Naku sir, huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi nga ni nurse, yun nagpanik na eh. Tapos si Betong, akala totoo, sinampal-sampal akong ganyan. Tapos, huwag kang magdeliryo. Gising ka, huwag kang magdeliryo. Tapos, sinakal kong ganyan. Sinabi na sa yung gigimik lang ako. Hindi ko nagdedeliryo. Tapos akala daw kasi niya nagdedeliryo. Hindi, makisakay ka lang. Tapos sabi niya, sige, nurse. Nagtuloy ako, sabi ko, nurse.
iba, yung mga napapanood natin ng mga sine, na mga war film. Ubo-ubo pa yung maraming tama ng bala, doon nakaratay doon sa doon sa stretcher ng medic. Ubo-ubo pang ganun eh. Pwede bang humiling ng huling kahilingan bago ako pumanaw? Sabi nga nun. Tapos nanginginig pa nga, di ba, Mina? Meron pang sulat na ganyan. May sulat na, meron pang, ito, prop. May sulat na ganyan. Iabot mo sa nanay ko. Duguan yung sulat. At iabot mo yung sa nanay ko sa asawa ko. Ganon, di ba? De si nurse, wala, panic mode na si nurse. Tuwan-tuwa naman ako Ang bad ko, no? Tuwan-tuwa naman ako kasi, sir, ako, anong hiling nyo? Sabi ko, pwede ba mag-yosi? Tawa. Pwede ba mag-yosi? Sabi, Sarge, bigyan mo nga na sigarilyo sila kadet. Hindi, natatawa si Sarge. Inabot yung kahan niya, Marlboro, pula eh. Pati, ka-vibes. Dalawa na daw ako. Hindi, tama na yung isa lang. Sinde ko. Sarap, sabi ko. Kita mo na book. Talent. Yosi tayo. Smoking outside barracks in athletic uniform. Di ba? O, anong offense yan? Sino magdi-DR sa atin? Sabi yung siyempre, mas malaki yung parusa ko. Imagine that, guys. He is in a life and death situation that time. And he thinks and asks for a cigarette. You know, guys, here's the thing. Ganito lang yan eh. Pagka kayo natetense, like for example, si Sir Dado, I just make some comment on that situation. You are in a life and death situation. So, probably, nung humingi siya ng sigarilyo, kahit itanong natin, let's ask our smokers, bakit kayo nag-smoke? Why are you smoking? Ang reason dyan, guys, ganito. Kasi nagpapalit siya ng tense. Tensionado na siya eh. That time eh. Imagine life and death. So, ikinuwento lang niya yung part na yon. Pero, the truth is, sa akin lang palagay, the truth is, natetense na siya. Kasi, any moment, pwede siya mamatay that time. So, nag-smoke siya to relieve tension. Yung mga smokers, alam yan. To relieve tensions, natetense sila. Yung iba naman, ang dinadahilan, kaya sila ninigarilyo pampalipas oras. Pero hindi, relieve tension. Natetense na siya eh. Kasi, imagine, nasaksak ka dito ng fencing equipment, tapos tumagos dito sa batok. Yun nga, pinakita sa akin sa Dado yun, yung peklat niya rito sa batok. Umalbok yun dito sa batok. Pinahipo niya sa akin, tinignan ko talaga. Ginanong ko pa alam ba, ito yung batok. Talaga, ginungudgod ko pa yung mata ko doon sa batok niya. At totoo, tapos sinihimas-himas kong ganun. Talaga na siya, umusble. Kumbaga tumambok. So, for the reason, I think, na is just relieving tension. Natetense na siya eh. Yung feeling niya talagang natetense na siya. So, yun. Kinuwento lang niya, making a joke para hindi neutralize niya yung kwento niya. Pero that time, I'm thinking that, yun, natetense siya that time. Kaya siya humingi ng sigarilyo. Tapos neutralize niya yung kanyang kwento. So, ituloy natin, guys. At totoo yan. Pampalis ng tension yung sigarilyo eh. Pero huwag kayo maninigarilyo. It's bad for your health. So, ikutin nyo natin, guys. Nakakatawa itong kwento niya eh. Tuloy natin. Ito po. Siyempre, mas malaki yung parusa ko kasi ako, first captain eh. Nakakakita ng Yosi na first captain na nasa labas ng barracks. Maling example. Anyway, sa amin, to explain that, sa aming mga kadete kasi, sa boring schedule. So, lagi kaming nagtitake life. Yung you take the consequence for your actions. So, you try to violate regulations para may thrill. Yun. So, at that time and moment, hindi ko naisip yung sugat ko. Naisip ko lang, wow, sarap mag-violate na regulations. Wala naman nakatingin eh. Yung nurse lang, tsaka si Sarge. Ewan ko, si commandant ko nandun pa. Yosi. So,
bati kami ni Betong, pak, tawanan kami. Tapos nun, si nurse nakaganon lang, inaantok dosing na si nurse. Tapos sabi ni Betong, nung pagka-puff kong ganyan, sabi niya, gumaganyan siya, nanginginig. Bakit, Bok? Bok, may lumalabas na usok dun sa batok mo. May lumalabas na usok daw dito, tsaka dito. Sabi ko, ganun ba? Talagang butas, Talagang tagusan. Kita mo na, ang ginawa mo sa akin. Sabi ko ganun. Kinonsensya ko, be. Sabi ko, si nurse. Naka ni Yossi. Tapos nagpapa kong ganyan. Tapos, nurse. Ginanyan ko, nurse. Ano na ka? Lumabas yung usok dito, tsaka dito. Wala Tulala Tulala. So, andar na kami. Punta na kami sa ospital. Sa BGH. Ganun din. Operating room ako. Mas maraming personnel ngayon ma-attend. Nanonood lang sila. Mga chismos na kadete. Na nasaksak. Tapos sabi ko, wala bang gagawin sa akin. Ngayon, yung attending nurse sabi, baka daw naiwan yung bakal dito. Sabi ko, hindi. Nandun sa academy, nandun sa Urado Hall. Walang naiwan na bakal dyan. Ang pumasok dyan, yung nabali. Sabi ko ganun. Pinipilit na iwan. Kaya kumuha siya ng props. Kumuha siya ng ganito na cotton bud, ang laki, parang chopsticks ba. Tapos, pinasok na ganyan. Sinyot, hanggang lumabas dito. Hanggang ganyan. Tapos noon, iginanong ganun. Hindi, sabi ko, masakit. Sabi ko ganun. Gigil na gigil pa. Kasi pinahanap nila, pinipilit palabasin yung bakal ng espada. Sabi ko, wala nga. Sabi, wala nga, sir. Sabi ko sa inyo, wala Tapos tumawag sila sa PMA. Pinahanap yung nabali. Ayun, nakita naman. Mga around 4 a.m. ng umaga. Imagine alas 9, mga ganun, 9:15 yung saksa ko. Alas 4 na yun. Tapos hindi pa ako namamatay. Ino-observan daw ako. Miracle. Tapos nag-x-ray. Tapos noon, tinitignan kung nasaan yung ugat na puncture. And then, the next day na, hindi ako nakatulog din Nilagay ako sa ward. The next day, injectionan daw ako. Sabi nung maganda na doktora naman to, resident. Sabi ko, pang Miss Universe. Ang ano niya, beautiful talaga. Tapos, nakakaya, injectionan daw ako. Sabi ng anti-tetanus. So, naisip ko, puwit yun. Pero niroll up yung sleeves ko. Ayan na, Doc. Sabi niya, hindi, sa may muscles daw. Muscles daw, sabi mo nga, muscles. Tapos, hindi daw, sa puwit daw. Sabi ko, mawala na ako ng puri sa'yo. Kung ganon. Hindi daw, sanay naman daw siya. Ay ko, iba yung puwit ko. Kasi, at the back of my head, naisip ko, yung suit ko, panay mga laundry Di ba, nung nagmamadali ako na imbis na gumamit ako ng bago na mga athletic uniform, panay luma, panay, kalabang ko nga ng linggo So, yung supporter ko, mabaho na yun, tsaka may mga libag na Pati yung brief ko, tas-tas yung garter Kaya, sinafety pin ko. Yung t-shirt ko dito, walang walang tahi na dito, wala namang gas yun hindi naman kita may sweatshirt. Pero yung sweatshirt ko, medyo may na rin. Recycle lahat. So, nahiya ako, pero okay, talang kailangan injectionan. Inuubo ko ganyan. Sabi ko, miss bigay mo sa akin yung number mo papayag akong pa-injection. Binigay niya yung number niya. Ibang kwento na yan. Tapos nun, injection. After that, mga 11 ng Sunday na yan, 11 a.m., dumating na yung head doctor. Sabi, mga 50s to 60s na. Sabi niya, you're one lucky son of a bitch. Sabi ko, Sabi ko, yes sir. Why sir? Niya. Kasi daw sa tagal daw ng profession niya sa doktor, hindi siya makapaniwala na isang ugat, sa dami ng ugat dito,
At saka nandun yung spinal column. Yung exit point sakto dun sa spine ko Yung isa daw walang na-puncture, wala daw na sugat, wala daw nag-break, wala daw na gas-gas man lang, etc. Kasi yung x-ray nakita, wala naman daw mga blood clot. So sabi niya, you must be favored by heaven. Malakas ka sa langit masyado kasi wala nangyari sa iyo 1 in a million yung nangyari sa 1 in a billion. Yung sa Olympics na nasaksak sa fencing Dito nga lang pumasok sa map, patay $1 million wound, hindi ako nasaktan. Di sabi ko, I prayed. I prayed. And it's a miracle. Yeah, of course it's a miracle, sabi ni Doc. So, but you cannot use your voice for 6 months' time. I'm going to discharge you, but you're not supposed to use your voice for 6 months kasi pagka nagsisigaw daw ako, baka mawala daw. Umuo na lang ako. Bumisita nga pala yung mga mistaka rin noon. Nagkakalokohan ng ingay-ingay namin. Sabi na sila na raw ang... So you see guys, it's really a miracle. This is the thing that Sir Dado is saying, that ito na yung kanyang ito na yung kanyang mga unang buhay na nakaligtas siya, pangalawang buhay, marami pang insidente na naligtas yung kanyang buhay. Dahil nga alam natin, meron pa siyang gampanin talaga na, ipasrak natin. Ito yung sinasabi niyang sa dami ng kanyang buhay na nalampasan, yung kamatayan, nalampasan yung mga kamatayan, ay talaga namang itong kanyang sinasabing kasyam na buhay. Yung ito na present tense, inaalay niya sa taong bayan. So, dito na niya ipinakikita yung kanyang pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas, sa ating mga taong bayan. Kaya nga siya nagbablog para na sa ganon, ito na siguro yung assignment niya. Kaya siya inabuhay pa dito sa ibabaw ng mundo hanggang sa ngayon. So, yun lang ang aking masasabi rito, na talagang miracle yung mga nangyayari sa kanya. Miracle talaga. Habang siya nabubuhay, ito naman yung kanyang assignment na binigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, na ilahad kung ano yung mga kanyang nalalaman at sineshare sa atin. So ituloy po natin guys. Miracle talaga. Miracle. It's a miracle. So ituloy po natin. You cannot use your voice for 6 months' time. I'm going to discharge you, but you're not supposed to use your voice for 6 months kasi pagka nagsisigaw daw ako, baka mawala daw. Umuo na lang ako. Bumisita nga pala yung mga mistaka rin noon. Nagkakalokohan ng ingay-ingay namin. Sabi na sila na raw ang baron, sila na raw yung magkukuman-kuman sa parit. Tawa lang ako ng tawa kasi sinita nga kami, maingay At yung mga taga-Delta pumunta rin, mga first class. So, nung mga Tuesday, release na ako. And then, Wednesday, practice drill sila. Ako hindi ako attend kasi natakot nga ako sa sinabi ng doktor na huwag mag-command. Pero nag-command na si Bob De La Rhea. Niloloko nga ako. Ako na ang baron, sabi niya. Sabi ko, yan ang kala mo. So, nag-sick in quarters lang ako noon. By Thursday na Friday, nung free time ko, nagsisigaw ako doon sa flirtation walk. Bangin. So, kukumand ako, sinisigawan ko yung radar doon sa Baguio, yung 2 electric fan. Sabi ko, saka ng balikat, gano'n ako, gano'n ako, sigaw ako na sigaw. Wala namang nawala na boses. Saturday, nagparada na ako. Mas maganda pa nga yung boses ko raw sabi nga. Kasi dati pumipiyok-piyok pa ako Ngayon wala, talagang solid. It was a miracle. Sobrang yun. Thank God, totoo, na who would have known, no? Kamay niya. Grabe. Now, ano ang mga takeaway natin? One, talaga, there is a God. Nandiyan talaga siya.
no matter how bad you are, you're a non-believer now, you're a Christian na talo pa yung non-believer, you're a bad Christian or whatever. All you have to do is ask for forgiveness, magsorry ka, magkasalanan ka, and then you believe Him and you accept Him. And He is a forgiving God. He is always there. He is always in control of our lives. So, kung ano may nangyayari sa atin, mga pagsubok, wala yan, wala yan. Ano lang yan, tinetesting ka lang. So, huwag kang masisira ng loob. Yan. Marami pa akong kwento. Sa buong buhay ko, papiyawan ko kayo. Naulugan ako ng buko, civilian na ako. Buko, 30-footer, nanunong kita ko niya. Merong naiwan doon, di ko nakita. Tinamaan ako dito. Buhay ako tapos nun, naatake ko sa puso. Ginawa ko na naman yung same ko. Nawalan na ako na malay, dapat patay na ako Pero hindi, nagising ako. Tapos nun, hindi makapaniwala ng doktor, walang damage sa utak ko kasi nagagalaw ko lahat Nung nasusundalo pa ako, nagte-training ako sa Ranger, yung nawalan ako ng malay dun sa water confidence test, 32 feet. Diretso, ganyan, plakda, tumama ito, nawalan ako ng malay. Diretso ko sa ilalim. 40 feet siguro yun ng dagat. Hindi ako ma-rescue ng mga pero nakakita ko na. So that's the story. So, if you believe in God, then everything will be fine. Just like in John 3:16, it says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, instead have eternal life." So, napakagandang salita sa John 3:16. So, itong si Sir Dado ay nananalig naman ay Christian Christian na lumaki ito sa pagiging Kristiyano Nagtapos nga ito sa sa Lourdes sa Mesio Boulevard doon sa malapit sa sa in front of or beside Shangri-La Plaza doon sa crossing Mandaluyong. It's a part of Mandaluyong City. So imagine, if you only believe in God, everything will be fine. God bibigay talaga sa iyo yung kaligtasan at lahat-lahat na. Just believe in God. So yun nga, may kinukwento siya yung kanyang nahalaglagan siya ng buko, merong doon sa kanyang pag-eskwela doon sa US Ranger. Yun nga, nasa rope sila, bumagsak siya sa dagat at nawalan siya ng malay. Almost 40 feet bago siya balik yung kanyang ulirat. Nakikita niya yung liwanag doon sa ibabaw. Pagka kayo kasi nalaglag sa dagat, ang makikita nyo lang yung liwanag sa taas. Yun. Pero sa baba, medyo madilim na. Foggy, kumbaga. So, ang lesson dito, lesson learned at based on the experience of our Captain General Clemente Enrique Jr. is just believe in God. Pray, 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 and ask for forgiveness and say that you will not do it again. Yan. That's the only thing that we can survive in this world. So that if we will be going there on the last part of our life, then we can say to our Almighty God that I did everything. I did all good things in this world. So, let's continue, guys. Papiyawan ko kayo. Naulugan ako ng buko, civilian na ako. Buko, 30-footer, nanunong kita ko niya. Merong naiwan doon, di ko nakita. Tinamaan ako dito. Buhay ako tapos nun, naatake ko sa puso. Ginawa ko na naman yung same ko. Nawalan na ako na malay, dapat patay na ako Pero hindi, nagising ako. Tapos nun, hindi makapaniwala ng doktor, walang damage sa utak ko kasi nagagalaw ko lahat Nung nasusundalo pa ako, nagte-training ako sa Ranger, yung nawalan ako ng malay dun sa water confidence test, 32 feet.
diretso ang ganyan, plakda, tumama ito, nawalan ako ng malay. Diretso ko sa sa ilalim. 40 feet siguro yun ng dagat. Hindi ako ma-rescue ng mga pero nakakita ako ng liwanag. Nung sobra ng tubig akong nainom, nakakita ako liwanag. And then, I'll subscribe, share. Huwag kakalimutan, automatic na yan. Like, subscribe, and share.